With that po, ipagpatuloy na natin ang ating programa. Marami pa po tayong matututuhan. Let's give the floor back to Dr. Niveria para sa pag-discuss ng ating third module ngayong araw na ito. So we will discuss scaffolding strategies for problem solving in mathematics. Hindi ko naman ito maintindihan. Paano ba to? Naguguluhan naman ako dito sa sinasagutan ko. Ang hirap, sakit sa ulo. Anong magagawa? Wag na lang kaya. Ang gulo, nalilito ako. Parang ayoko na. Ganito ba talaga? Ngunit ang sabi nila, kailangan ng pasensya. Mahirap man sa una, pero tiyak, matututo ka. Ulit-ulitin, wag pilitin. Hinay-hinay sa paghimay. Unawain at isipin, magpatulong kung kailangan. Lahat na may natutuhan, sabayan lang ng ngiti, makakaya mo rin yan. Ngayon naintindihan ko na. Buti na lang hindi ako sumuko. Sabayan lang ng ngiti, makakaya rin natin yan. Okay. Oo, ayan. Nakarelate ba kayo doon sa video? Right. Sige, doon po tayo sa math confessions. Math confessions, do you like solving math problems? So, pakilagay lang po sa chat box. Siguro ang iba nahihiyang magsabing one, ano? Pero may mga, alam natin, may mga teachers na hirap sila. Umiiwas sila sa problem solving. And sometimes these negative attitudes towards problem solving are transferred to our students. Alam ng mga estudyante natin kung excited tayo. Ayan, si Mafi, oh, very bravely admitted the fact that she avoids problem solving. And this is true. We have spoken to so many teachers. Marami sa kanila kung pwede lang doon lang sa operations, they will stick there or concepts, but when it comes to the application, problem solving, iniiwasan na nila. Ayan, pati si Sir Cesario Ponce, sabi niya, no, I avoid it if possible. Si Gaika naman, sabi niya, minsan okay sa kanya ang problem solving, minsan hindi. Okay, we understand that, teachers. We feel you. Especially if you were not taught well during your uh, high school, elementary, or college days. We feel you when you try to avoid math problems. Pero we need to change our mindset about it in order to influence our students. Our excitement will affect how they view math problems. Ay, may isa pa tayong math confessions. Okay. Alin po dito ang totoo sa klase nyo? One, you avoid teaching problem solving altogether. So kung pwedeng isang problem solving yan, yun na lang gagawin nyo, hindi na yung marami or mahirap. Nagfo-focus kayo sa operations. Or two, I teach problem solving in the application part of the lesson. Here you make sure that you show the application to real life of the concept taught. Tinuturo nyo talaga ito yung problems. Or three, do you start your lesson with problem solving as much as possible? Because it can be used as a take-off, context for your session that day, for the lesson. So, ginagamit niyo ba ang problem solving to start your lesson? No, gusto ko sanang makita ang inyong mga sagot. So, do you avoid teaching it? Do you teach it towards the end of your lesson? Or do you start your lesson with problem solving whenever possible? So, math confessions ito, nagpapakatotoo tayo, ano? Ano ba talaga ang ginagawa natin sa klase? Others avoid it, others go for it. Okay. Yung iba kadalasan, pero mas nakita natin, ano, kadalasan nasa application part, hindi nasa umpisa. Okay, so our objectives for this session is to define scaffolding in the context of problem solving, to explore practical scaffolding strategies, and to apply and reflect on scaffolding through interactive tasks. Hindi kasi madaling pumasok sa problem solving. So we need to scaffold the students' efforts. Okay, let's
look at what is scaffolding. You know, you see this often when there's a construction or when there is renovation in your house. The carpenters would create a temporary structure. Sometimes it's made of metal poles, at other times mga kahoy lang, 'di ba, kukuha sila ng coco lumber, gagawin nilang scaffolding to support construction workers and others who need to work at height. So, ano ito? How do we apply this in math? In math, we provide scaffolding to students as well who cannot yet solve difficult problems. So we start, there are strategies to do it. So in math, scaffolding means providing temporary supports to help students do their grade level work. So binibigyan natin sila ng suporta para yung pang grade 5, let's say, na activities or problems magagawa nila, or yung pang grade 6. So we do this in many ways. And teachers do this all the time. They ask guide or leading questions. Diba? Ginagawa niyo yun. Giving simpler problems before introducing complex problems. Huwag niyong gulatin agad ang bata. Kailangan doon muna baby steps. Yeah? So, di ba pag umakyat tayo ng hagdan, you start with easy. Always start with easy to give your students a sense of success in math. Ay, ang dali lang pala ng math. Yun. Saka nyo na siya gugulatin na, komplikado rin pala. So, okay, wag muna sa unang pasok. And giving helpful hints along the way. Some builds a pyramid using blocks. Ayan. The top row has 1 block. The second row has 2 blocks. Makikita nyo ang top row, second from the top has 2 blocks. The third from the top has 3 blocks, and so on and so forth. Imagine that there are 10 rows. Parang 10-story pyramid. And at the bottom, you have 10 blocks. How many blocks does some need to build the entire pyramid? This would be a very easy problem for math majors. Pero maari pong those who are not familiar with this problem, with this activity, this would be a real headache, no? So ano ang ginagawa natin para makuha lahat ang number of blocks? Okay, so pwedeng ganito. So first row, 1 block. Sa second row, up to the first, you now have 3. Ayan, may mga sumasagot na. So, dito sa third row, we already have 1 plus 2 plus 3. And the fourth row, 1 plus 2 plus 3 plus 4. So, nakikita natin, nagdadagdag ng the next higher counting number. Now, up to the 10th row, how many in all? Okay, so Ian Brunya Oranyo, ang sabi niya, there are 55 blocks. Maganda sanang matanong si Ian, ano? Paano niya nakuha ang 55 blocks? Ano ang strategy dito? Because there are teachers, of course, or students, they would just add 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 plus 10. Then you will get 55. But what if we make it more challenging? We say, nagsasummation, may math major, si Thomas. Some builds a pyramid using blocks. And now you want to do up to the 100th row. And which has 100 blocks at the bottom. Ayan. Si Inera, sabi niya, add first and last and multiply. Okay. So may mga familiar dito at may mga math majors siguro. Okay. So kung up to the 100th row, will this be easy for an elementary student, elementary pupil? So kanina kaya nila yung adding 1 to 10. But this one is adding 1 to 100. So this will be more challenging for them, no? Ginawa ito kay Carl Friedrich Gauss dahil makulit siya sa klase, binigyan siya ng trabaho ng teacher niya para daw tumahimik kahit kalahating oras. So pinag-add siya, i-add mo 1 to 100. Akala ng teacher tatahimik si Carl for at least 15 minutes or 30 minutes. But in 1 minute, his hand was up. He knew the answer. At ano ang ginawa ni Carl Friedrich Gauss? By the way, ang tawag dito, si Gauss ay naging Prince of Mathematics. So, you will see, ito yung target na, 1 to 100, pero nag-umpisa tayo
sa 1 to 10. Kasi we are scaffolding, no? The activity, hindi natin bibiglain ng mga bata. Kailangan tuturuan natin lang we start with easy one. So you can have a pair of numbers. Ayan, sinasabi to ni Inaira, Ian, Judith, nag-arithmetic sequence. So 1 plus 10, 2 plus 9 is 11, 3 plus 8, 11, 4 plus 7, 11, 5 plus 6, 11. So anong napapansin ng mga bata dito? This can be done even in elementary grades, no? Hindi to pang high school. So 11 times 5. Kasi there are 5 pairs of numbers whose sums are 11. So 11 times 5 lang siya. Ano ngayon ang gagawin natin dito sa 1 to 100? So applying that idea, pinagpa-partner yung first number sa last number at kinukuha ang sum. At tapos hahanapin mo ilan sila. Ayan oh. So 1 plus 100 is 101. 2 plus 99 is 101. 3 plus 98 is 101. Ilang 101s meron dito? So parang tinanong natin, how many pairs of numbers are there? So since there are 100 numbers, there are 50 pairs kasi partner-partner. So now, how many 101s? There are 50. So, i-multiply lang natin. 101 times 50 is 5,050. Okay, so ito siya. Ito ang nakahanap ng Gauss pattern si Johann Carl Friedrich Gauss. He was a German mathematician, astronomer, and physicist who contributed to many fields in mathematics and science, earning him the title the Prince of Mathematics. 10 years old siya nung binigay sa kanya ito ng teacher niya, according to the anecdote. At nakuha niya in a few seconds. Kasi pala talagang magaling siya sa pattern finding. He has a very brilliant mind. So challenge yourself. So I want to see the answers. Suppose we add up to 1,000. Okay, the pyramid has 1,000 rows. Top row is 1 block. Up to 1,000. How many blocks do we need? Ayan, meron nang sumasagot. Okay, si Jean Adier. 500,500. Basilio Kamantama din. Angela Reyes. Estudyante ko yata ito. I don't know kung same name. Okay, next. Ayun, si Evangeline Duran, 500,500. Ayun, sa mga tama naman sila. Yeah, very good. Okay, very good. So, ngayon, you can do it mentally, no? Kahit isipin mo lang, alam mo na agad ang sagot. So, what are the best practices in scaffolding again? Know your student's zone of proximal development. Nasaan ang mga estudyante natin? Hindi tayo po pwedeng magturo sa napakalayo sa kanila. So, kung nandun sila, we slowly guide them towards the intended skill level. So we scaffold with intention and then we remove supports gradually. Again, how do we do that? Before the examples, let's watch this video. Tama po ang sinabi ninyo. Ang bilis po magbalot ng cookies ng inyong mga manggagawa. Impressive! Di po kayo nagkakamali. Kaya po nilang magbalot ng 830 cookies sa loob ng 1 oras. Wow! Kailangan ko magbabalot ng maraming cookies sa lalong madaling panahon. Ilang cookies ang mababalot nila sa 8 oras? Sa 8 oras po? Madali lang pong malaman yan. Para po malaman natin, tanungin natin sila. Mga manggagawa! Po! Ilang cookies ang kaya niyong balutin sa loob ng 8 oras? Aba, kayang-kaya po namin magbalot ng 830 cookies sa loob ng 1 oras. Alam na nga natin yon. Pero ilang cookies ang kaya niyong balutin sa loob ng 8 oras? 8. Madam, pasensya na po. Mahirap po malaman eh. Mahirap malaman? Baka kaya naman pong malaman. Kung pag-iisipan. Oh, matutulungan niyo ba kami mag-isip? Paano nga ba masasagot ng mga manggagawa ang tanong? Kapag may math problem, ano bang kailangan gawin? Matulog para mapaniginipan yung sagot? Ano ka ba? Alam mo, Iggy Boy, pwede naman yung sinasabi mo pero hindi naman siguro sa lahat ng pagkakataon.
Alangan namang matulog tayong lahat. Nga. Sa bagay, isang kumot at unan lang naman yung dala ko eh. Teka, seryosohin nyo. Ano nga ba ang kailangan gawin? Hindi natin malalaman ang sagot kung hindi natin alam ang tanong. Tama! Kaya, ang unang hakbang, kailangan natin alamin kung naiintindihan natin yung tanong. Understand! Ano nga ba ang problem? Ilang cookies ang mababalot ng mga manggagawa sa loob ng 8 hours o 8 oras? Tama! Ano ang mga alam natin para masagot ang tanong na ito? Alam natin na kaya nilang magbalot ng 830 cookies sa loob ng 1 oras. At ang hinahanap natin? Ilang cookies ang kaya nilang mabalot sa loob ng 8 oras? Kaya naman ang tanong o word problem ay... Kung kaya ng mga manggagawa na magbalot ng 830 na cookies sa loob ng 1 oras, ilan ang mababalot nila na cookies sa loob ng 8 oras? Ngayon na intindihan na natin ang problema, anong sunod na kailangan nating gawin? Alamin kung ano yung susunod na gagawin? Ano ka ba? Teka, may katwiran siya. Ipaglaban mo! Kailangan planuhin kung paano isosolve ang problema. Plan. Planuhin. Tama. Ang pangalawang hakbang ay ang pagpaplano. Kailangang alamin kung anong operation ang gagamitin para mahanap ang sagot. Operation? Appendectomy? Open heart surgery? Lobotomy? Hindi. Sa doktor yun eh. Sa math. Meron tayong addition, subtraction, multiplication. Kung i-add kaya natin? Tama! 830 plus 830 plus 830. Teka! Ang haba! Oo nga, baka pwede nating i-multiply kaysa sa i-add natin. Ba't hindi natin i-divide? Di ba pag dinidivide, hinahati? Oo, multiplication. Di ba pag multiplication, parang ina-add din natin ng ilang beses? Multiplication nga! Dahil kaya nila magbalot ng 830 cookies sa loob ng 1 oras at kailangan natin malaman kung ilan ang kaya nilang balutin sa loob ng 8 oras, imumultiply natin ang 830 sa 8. Okay, alam na nating operation na gagamitin. Anong sunod na gagawin? Perform the operation! Perform the operation. I-calculate. I-solve. At dito, iba't ibang paraan ang pwede nating gamitin. Pwedeng pumili. Isosolve natin gamit ang partial product strategy. Hatiin natin ang 830 sa 830. 800 times 8 is 6,400. At 30 times 8 is 240. 6,400 plus 240 is 6,640. 6,640 cookies ang kaya nilang balutin sa loob ng 8 oras. Wow, nasagot din natin! May iba pa ba tayong kailangan gawin? Paano natin malalaman kung tama ang ating sagot? Check your answer. Alamin kung tama ang sagot. Tama. Kasama sa pag-solve ng word problem ay ang pag-alam kung tama ang iyong sagot. Paano natin gagawin yun? Di bilangin natin ang mga cookies. Bilangin? Kaya dami. Pero sige na nga. Ayan. So we're back. So nakita po ninyo doon, in-explain ng video in a very interactive way yung George Polya's approach to problem solving. Okay, so gamitin po natin ito. So ito po yun, ano? Understand what is given, what is asked, plan, what will you do, carry out the plan, and is the answer, check if the answer is reasonable. At dito po sa check, there are many ways to do that. Of course, estimation is one of those. So maganda po kung tayo nag-check lagi. Now, maganda po ang model na ito, no? Kasi nag-guide niya talaga. But in my experience, we need to find other ways of
unpacking a problem. Hindi pwedeng ganito lagi. That is why po even in the textbooks that I write, maybe I have Polya's model as one of the options, but there would always be other strategies. Kasi kung ganito natin talaga gagawin siya throughout, laging may ganyan, medyo matagal, mahaba. When there are many situations when we can just illustrate the problem and voila, we get the answer. So marami pong paraan ang pag-unpack sa isang problem. It's not always through Polya's model, but this is the basic, the standard way of approaching a problem. Now, let us see how we can scaffold students' learning using this model. Okay, next slide. So this is a problem. A factory packs 15 small shirts, 30 medium shirts, 25 large shirts in one box. If 450 boxes are packed with these shirts, how many shirts are there in all? So straightforward naman po, ano? So step 1 is understand the problem. Ayan, may 15 small shirts, 30 medium shirts, 25 large shirts per box. At there are 450 boxes packed with the shirts. Ang tinatanong, ilan lahat ang shirts? Ano yung hidden question? How many shirts are in each box? At para makuha natin ang hidden question, we have to add 15, 30, and 25. Tapos i-multiply natin siya sa 450 boxes. So dito papasok ang questioning skill ni teacher, no? How do you lead the students to understand the problems? So may hidden question. So tayo ay nagbibigay ng leading questions din. Okay, and then you solve, and then you state the answer. And then you may double check. You may use estimation to do that. Ito na pumapasok ang scaffolding din. So this is one way of doing that. Apart from giving leading questions, you may have this. Kung may mga empty slots sila na doon mag-fill out ang bata, parang may guide siya. May skeleton ang kanyang pagsagot para lang mag-guide siya doon sa tamang sagot. And then, is the answer reasonable? Estimate the product of 3, 6, and 24. So mag-estimate sila, is your answer close to this number? Okay, so one way of scaffolding is providing this parang answer boxes for them. Para alam na nila dito nga nakabigay na yung operation, ano? Okay, here is another one. So, in the parking lot, there are 42 cars, 58 motorcycles, 12 eight-wheeler trucks. How many wheels are in the parking lot? So, ayun, nakalagay na yung mga number sentences. Again, this is a way of scaffolding, pero later on, you will have to remove them. When the students are skilled enough, you have to remove the scaffold para makarating po sila on their own to the level that you want them to be. Now, this is the block model, and I am really fond of using this. It can be done kasi on many topics. It could be fractions, decimals, pero very useful siya sa ratio and proportion, and even with the 4 fundamental operations. So, napakaganda po ng way of doing this because it requires a diagram. Okay, so Rex has 12 marbles, Jay has 10 marbles. How many marbles do they have in all? Very simple, no? Ia-add lang sila. How do we represent that in a block model? So dito po, ayan na siya. You have the long block on top to represent the sum, and then the addends are at the bottom. So 12 plus 10, para makita po ng mga bata na pagdasamahin niyo po sila at pag pinagsama niyo, katumbas yon noong total. So 12 plus 10 equals 22. So we can have block model as well in our classrooms. Ami has 15 stickers. Lois has 11 stickers. How many more stickers does Ami have than Lois? Very obvious, no? Sa ating mga teachers, this is a subtraction problem. But how do you represent that as a model? Again, ang total ay 15. So ito po yung nasa taas. 15 lahat. Binigay kay mayroon si Lois 11. Ano ang lampas ni Ami kay Lois? Gaano ka mas marami ang hawak ni Ami kaysa kay Lois? So that will be, what number will you add to 11 to get to 15? So makikita nyo that that number will complete 15.
because of the block model. Hindi nyo kailangang isulat lang na 15 minus 11. But with the block model, the pupils can visualize that we are looking for that missing part that would complete 15. What number do you add to 11? And that is 4. Pero subtraction po ito. So, Raul buys 5 packs of cookies. Each pack has 10 cookies. How many cookies does he have in all? Okay. So, 5 packs of cookies, each pack has 10. Alam na nating magmumultiply siya, di ba? How many cookies does he have in all? Ang total ay 50. Pwede nyo rin pong lagyan yan sa taas ng rectangle. Wala pa siyang, kumbaga, pwedeng rectangle yan, tapos may question mark kasi ang total ang nawawala. So, merong 5 packs. So, 5 squares. Each pack has 10 cookies. So, 10, 10, 10. How many cookies does he have in all? So, dapat yan, pwede nyo siyang lagyan ng rectangle na nakakabuo at magiging 50. Or, we show it's 10 times 5 equals 50 or 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10. Okay? So, repeated addition. Alright, so makikita po nila. So, ang mga bata na visualize nila, ito yung multiplication, but it's also repeated addition. Angie has 36 candies. She shares the candies equally among 4 friends. How many candies does each one get? Again, sharing equally means division. So, alam na natin na magdi-divide tayo dito, but how do we show that using the block model? So, there are 36 in all. Pwede rin po itong rectangle na mahabang isusulat ninyo. Rectangle 36, she shares the candies equally among 4 friends. So, there should be 4 equal boxes. And each box will have 9. Para 9 times 9 times 9 times 9 will be 36. Pero, ang operation na makikita natin ay 36 divided by 4 equals 9. Okay? So again, here we are trying to visualize the 4 basic operations. It's hindi lang kailangang understand nyo lang ang problem tapos magpopolya na kayo. Kahit nga hindi kayo magpolya, pagka marunong kayo ng block model, i-drawing nyo siya, i-visualize, and you get the answer very quickly. Okay? And then you just find a way to make sense or check whether the response, the answer makes sense. Now, 3/5 of the oranges in the box are rotten. Okay. If there are 40 oranges, how many are not rotten? Okay, so more challenging po ito. Wala na tayo sa 4 basic operations. Nagbigay lang po ako ng isang example sa fractions. So 3/5 of the oranges in the box are rotten. So ilan pong oranges meron? 40. 3/5. So hatiin natin ng 40 into 5 equal parts. So there are 5 squares. Bakit siya 5? Kasi 3/5. Fifth means we divide the number into 5 equal parts. So 5 po ang sinulat natin. So 8, 8, 8, 8, 8. Bakit po 8 ang nakasulat dyan? Kasi kung hahatiin equally yung 40 sa 5, kada kahon ay mayroong 8. Ang sabi ay 3/5 of the oranges in the box are rotten. So yung tatlong kahon, rotten po yun. 8, 8, 8, that means 24 are rotten. How many are not rotten? Ayun po yung natirang dalawang kahon. 8 plus 8 equals 16. So not rotten. Okay. Napakarami po nitong magandang application, lalo sa ratio and proportion, decimals, percents, yung mga percent increase, percent decrease. Nagagamit ko po ito talaga sa napakaraming problems. But I will limit my examples here kasi ang ating topic lang naman ay counting, estimating sa pang lower level po ng mathematics. Pero ito po ay talagang napakaraming gamit kahit sa mataas, intermediate mathematics, even to the early part. Yung grade 7 natin at grade 8, marami na po doong financial topics, maraming percentages, ganon. So, na-apply din po ang ating block model. I-wrap up lang po natin, what are the core strategies in teaching mathematics? Build on easier problems. So, sa madali muna before we go to the more difficult part. But of course,
in the process of comprehending the problem, sometimes you have to unlock the vocabulary. May nag-comment nga po dito, the problem is reading comprehension. Twin problems po talaga ito. If the students cannot read, if they do not understand the problem, how can they solve the problem? Kaya po, napaka-critical in the early grades. In fact, according to PISA, TEAMS, dun po sa pag-aaral na ginawa ko, ang predictor po ng success talaga in mathematics ay early years. There's success in early years. Even in preschool, even before they go to grade 1, how well are the teachers or the parents supporting them? Did they go to nursery? Did they go to preschool? Meron ba silang home learning materials? Kasi po, bago pa pumunta sa grade 1 or kindergarten, critical years po yon. Kailangan doon, tinuturuan na sila. So, pag mahina po sa English ang bata or magbasa, napakahirap po on our side as math teachers. So I share your frustration in that. Language teachers din po tayo. Kaya po sa grade 1, di ba, ang teacher nagtuturo ng language, siya din nagtuturo ng math kasi magkakabit po siya. Okay? So we need to provide prompting questions. We need to have visual representations. Sa akin, very important ito. I can solve problems sometimes just by visualizing, and then mahirap po minsan i-comprehend without the visualization. Especially our learners, many of them are visual learners. Lalo na ngayon po sa social media, napaka-visual. So we need to have that. At kung meron po tayong manipulatives that can go with it, then so much the better. And it's good to help them, to encourage them to work together. So we need to promote peer collaboration. Okay po? Kasi minsan nagsha-shutdown sila pag si teacher nagsasalita, pero their eyes and ears are open when it's a friend who explains to them, when their classmate explains to them. Kaya maganda po siguro ang ganon. Let's encourage group problem solving, peer collaboration, peer tutoring inside the classroom po. Block model po ba is the same as the bar model? I think so. And some call it also the Singaporean model because in Singapore, they really promoted this idea of approaching a problem in a non-typical way. You try to visualize, you try to see it. It's not uh it's not just following Polya steps. But more of really digging into the problem, understanding if you can visualize it, you can solve it. Kasi this makes it easy to solve problems eh. And at na-experience ko rin, marami silang ratio and proportion problems that are quite difficult to solve if you are going to use the traditional equations. Ginagamit ko ito sa aking mga math major na estudyante or kahit sa mga training programs where there are math teachers. Hirap po silang sagutin. Pero pag ginamit na po ang ang block model, ang dali pala. Oo, hindi ko na po naisali yun ngayon dito because I was focused more on the basic concepts lang. So, may we have answers to this question? What part of problem solving do your students struggle with the most? So may mga sagot po tayo, comprehending the problem and performing the operation. Yes, kasama talaga, no? At saka determining the hidden question. Pag hindi naintindihan ng bata ang problem, hindi niya alam na hindi straightforward. Meron pa siyang kukuning isa pang data, may ipe-perform pang ibang operation before finally getting the answer. Okay, so totoo po yun. Pero sana lang yung attitude talaga ng bata ay mag-iba. And you can try addressing this negative attitudes towards problem solving by asking them to draw. Ipa-diagram niya sa kanila yung problem kasi modeling makes it easier talaga. And then if they could work it out with a classmate, and if you can have fun with your problems, like using contexts that are really interesting for them, yun, doon sila mabubuhay. So, kailangan may mga TikTok, may mga, kung ano-ano pong gagawin natin, mga problems na interesting sa mga bata. Difficulty in performing a two-steps problem in math.
Opo, lalo na po pang contextualized, pero kailangan i-anchor talaga natin sa real life. Kailangan natin, kasi po hindi sila papasa sa PISA kung operations lang, hindi papasa sa PISA or TEAMS or CPLM kung very simple problems lang ang kaya nilang gawin. Kailangan po nakaangkla sa tunay na buhay, na medyo realistic po. Kailangan matyaga silang magbasa sa problems para po tayo ay umangat-angat ang standing sa PISA, TEAMS, or CPLM. Yun po. What scaffolding strategy do you already use in a classroom and love? Like, you enjoy doing it. Totoo po yun. They rush to solve the problem. Kasi nga yung fear nila, kailangan may masulat sila, pero without real understanding. Formulating the equation, confusion with the given. Ayan, sana po ay matulungan natin sila and it will be easier for them if we can draw the model. So, ganito ang nangyayari. So, pag na-visualize po, mas madali po talaga ng bata maintindihan. Kaya sana when we teach even the operations, we also use illustrations. We use manipulative materials. Battle cry ko po yan. I understand that in a lot of TEIs or teacher education institutions, the would-be teachers are not taught manipulatives, unfortunately. So yun po ang isa nating gustong solusyonan, ano? Na sana habang kayo ay hinahanda maging guro sa elementarya. So yung mga BE-Ed teachers, yung mga future math teachers, sana sa college ay tinuturuan kayo extensively on the use of manipulative materials para baon-baon niyo po ang understanding na yan at nakita niyo ang value at nag-enjoy kayo nung ginagamit niyo ito sa kolehiyo. Para pagdating po sa field, ay talagang excited po kayo na ituro ang mga ito. Oo po. Kasi ang mga estudyante ko, nire-require ko sila talaga to collect all of these manipulative materials, mga worksheets, mga ganun, para pagdating nila sa classroom, meron silang huhugutin. Okay? At para ma-enjoy ng mga bata at it will not be scary. But like I said, kung ang teacher po ay takot, ramdam po ng bata yan. Kung teacher ay ayaw ng problem solving, ramdam ng bata yan. Kaya tayo po muna, let's embrace this. Exciting naman po siya. Pag naramdaman po nilang nag enjoy kayo, tapos dinodrawing-drawing nyo, and then you have way of making it easier, then ma-enjoy po ng mga bata. Opo, minsan po focused ang mga bata sa paghahanap ng equation. It should not be like that. Kasi marami pong word problems ang masosolve without an equation. Mas importante po ang logic, common sense, reasoning, kaysa po minsan sa equation. Yun lang po ang katotohanan doon. Okay? Marami po tayong problems talaga. Kaya po yung iba tumitingala lang sa langit, di ba nakukuha ang sagot. Kasi marami po talagang hindi na kailangan ng equation. Kung hindi, common sense lang or logic. Tapos makikita nyo po ito pag drino. Ganito lang pala yun. Okay, yun ang sagot. And there's no need for an equation. Kaya ako po, pag nag-check ng papel ng problem solving, hindi yung kailangan nandun ang given, nandun ang ask, nandun ang... kinakahon po natin ang mga bata sa ganun eh. There are many other ways of solving a problem. We should empower our students to adopt different strategies. Hindi po kailangan, wala kang sagot mo lang, meron ka, so hindi ka perfect score kasi dapat ganito, ganito. Okay po yun siguro sa umpisa, pero let's give our students the freedom to strategize. So, ialis po natin sila sa kahon na yon. Let them do of what it takes. Hindi mangungopia, no? To solve the problem. Marami po kasi nagdo-drawing lang or logic lang, common sense lang. They can answer. And that's how it should be. Because in real life, you don't solve a problem by say, okay, what is given, what is asked. Ito po ay mga panimulang strategiya. But later on, they should be able to adapt, to use different strategies po. I'm sure you do too. Kayo po pag nagsasolve ng problem, maaring iba rin po talaga ang ginagamit nyo. Hindi na po kayo nag-identify anong given, anong asked, anong equation. Okay? So, opo.
Alam ko po na may mga teachers na talagang gano'n. Pag wala kang equation, mali. Pagka ganito, mali. Siguro sa panimula po, but later on, sana encourage natin sila to do it differently, to provide as many different strategies as possible. Because don't matitest natin if they have this mathematical mindset already. If they're just following the step-by-step procedure, that's not really something to be excited about. Kasi parang procedure-based pa rin. Hindi po. Ang tinuturo po natin sa math ay kung paano mag-isip, paano maging reasonable, logical, paano makapag-analyze, mag-strategize. So, ganun po ang end goal, hindi po yung pag-apply ng Polya's four-step approach. So, yun po ang sa akin na view po dyan. Okay? So, sana po pwede natin bigyan ng malaking puntos din, lalo na pag iba ang strategy ang ginamit. Pag very inventive, innovative yung strategy po. What is one strategy you'll try this week? So, pwede po niyong isulat sa ating chat box. Collaborative learning. Oo. I remember even in college or even in grad school, I learned a lot from my classmates. Parang nawawala ang filter ko pag classmate ko ang nag-i-explain. Pero pag teacher, minsan may fear factor. So let's encourage po talaga peer tutoring inside the classroom, collaborative activities. Kasi that lessens po their math anxiety. But you need to be intentional about it. Iikutin nyo rin po yung groupings ng mga bata every now and then. Thank you na. Okay. So, ayan po ang ating mga mababahagi today. Coach Laika? Opo. Dr. Nivera, thank you so much for everything you shared today. Actually po, medyo naging emotional ako when you said na, yun nga po, we should encourage yung creative problem solving, kumbaga, yung creative ways to solve a problem. Kasi I get this question a lot din, yung parang what made you fall in love with math? And honestly po, I can point to two specific teachers. Yung first was Ma'am Lilia, my grade 4 teacher, who allowed me to use my own technique when it comes to multiplication. At that time, hindi pa po uso yung MABs, no? Pero sa akin kasi visual ako, so I explained that to her and she allowed me na mag-multiply ng hindi yung algorithm-based. So, doon ako na ay, pwede pala yung multiple ways. And then my other teacher naman, si Sir Kulong naman in physics. Because believe it or not po, no, yung ating block method na tinatawag or yung bar method, pwede yan sa speed, distance, and time. It's a great type of discussion po. Hindi na kailangan ng formula, yung SDD triangle or yung formulas na yan na i-manipulate to solve the problem if you can draw it. So, it's a great way then to get other people to fall back in love with learning. Binubuksan po natin ang pinto, no, dun sa hindi na masyadong prescriptive na naka-guidelines, naka-grid, lahat-lahat. Kasi that's a great way to encourage positive feelings about math. So, Dr. Nivera, before we let you go, again po, no, sobrang malaking pasasalamat po, no, mula sa aming lahat na mga gurong nanonood ngayon, na kami po'y talaga maraming napulot sa inyo. Doon po sa block model, na-empower po yung iba, no, na may mga techniques na pala silang ine-employ pero hindi nila alam yung tawag or na pwede pala talaga ito. At nakikita po natin yan sa ating comments. Ayan, si Teacher Jonathan daw po, sobrang helpful daw ng block models, especially sa learners with difficulties in basic operations. Ayan. And totoo po yun, no, yung comprehension nga. May translation work din sometimes, no, para hindi lang po natin tatandaan yung keywords when it comes to equations. Dr. Nivera, ano po, any last words po? Kumbaga, how do we send them off dito po towards the end of our session? Gusto ko lang sabihin na problem solving should not be at the tail end of your lesson or should be the least priority. Huwag po natin itong iwasan. In fact, when I teach, I start with a problem that is close to the student's heart if possible. So I always frame the lesson beginning with maybe an explore activity, mag-activity sila, tas may problem, para naka-embed na po. We teach through problem solving, hindi lang teach for problem solving. Okay, let's teach it. Opo, at even in textbook writing, sa mga sinulat ko, I always
try to start each lesson with a problem. Kasi ito po talaga ang mundo ng mathematics at mas na-appreciate po ng mga bata kung nare-relate po ito sa kanilang tunay na buhay. And what is a better way to do it than starting your lesson with an interesting, exciting problem na mapapaisip talaga sila. So, ayun po, may tanong po dito na how many can you give in a day? Well, depende po. Ang alam ko po, mga Japanese, sometimes they give one problem only, a very difficult one, and students will have the entire period to work on it. So, depende po. But depende po sa level ng estudyante natin, anong kaya nila, anong interest nila, yung context sa environment nyo, kung marami diyang nagbebenta ng mga bangus, tilapia, di gagamitin nyo to, kung mga longganisa naman, otap, or pastillas, ito po gagamitin ninyo sa inyong word problems. Kung mahilig po sila, kung mga ilang likes sa Facebook, or ito po ay ginagamit natin. Papalitan natin ng context ng mga problem to excite them. Mahilig sa basketball, mahilig. Ito po ang ating gagamitin. So, doon lang po. I will end there, Coach Laika. I hope the session was helpful to everyone. Looking through the comments, Dr. Nivera, that's a sure thing. No, sobrang helpful po talaga. Marami pong salamat sa inyo. Again, sabay-sabay po tayo magpasalamat sa ating resource speaker today, si Dr. Nivera, sa mga insightful na discussions on teaching strategies for mathematics. Totoo rin, hindi lang sa quotes, di ba yan, kundi sa totoong buhay, pati sa pagtuturo ng math, you must begin with the end in mind, di ba? Para po talaga matulungan ang ating proseso ng scaffolding. So, again, maraming salamat po. Isang masayang araw ng pagkakatuto sa lahat. At lagi po nating tatandaan dito sa Knowledge Channel, masayang matuto ng bago. Maraming salamat po.